Mga lolo at lola, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto kong simulan ang bidyong ito sa isang napaka-importanteng tanong tungkol sa inyong routine tuwing umaga. Pagkagising nyo kanina at pagpunta nyo sa banyo para umihi, nagkaroon ba kayo ng lakas ng loob na silipin ang inyong inidoro? Napansin nyo ba na ang inyong ihi ay tila kakaiba kumpara noong kayo ay bata pa? Alam ko medyo sensitibo ang usapang ito, pero kailangan natin itong harapin. Napansin nyo ba na mabula ang inyong ihi? At kapag sinabi kong mabula, hindi ko tinutukoy yung simpleng bula na nawawala agad pagkalipas ng ilang segundo. Ang tinutukoy ko ay yung bulang makapal, yung parang bula ng beer o kaya ay parang binuhusan ng sabon ang inidoro. Yung tipong kahit i-flush nyo na ng tubig ng 2 o 3 beses, nandun pa rin ang bula at ayaw mawala. Huwag nyong isipin na, dahil lang siguro mabilis ang paglabas ng ihi ko. Hindi po, kapag ganyan ang nakikita nyo, ibig sabihin ay umiiyak na ang inyong kidney. Ibig sabihin, ang filter o salaan ng inyong bato ay sira na at tumatagas na ang protina mula sa inyong katawan palabas sa ihi. Ang protina ay dapat nasa loob ng katawan para magpalakas ng kalamnan. Pero dahil may diferensya na ang kidney, tinatapon ito ng katawan. Bukod sa ihi, tignan nyo rin po ang inyong mga paa at pinti. Napapansin nyo ba na parang sumisikip ang inyong sapatos o tsinelas, lalo na kapag dumarating ang hapon? Subukan niyong pindutin ang inyong sakong o binti gamit ang hinlalaki ng madiin sa loob ng 5 segundo. Pagkaalis ng daliri nyo, bumabalik ba agad ang balat o naiiwan ang bakas ng daliri na parang lubog? Kung lubog ito, ang tawag dyan ay manas o edema. Ibig sabihin, hindi na mailabas ng kidney ang sobrang tubig at asin sa katawan nyo. Kaya naiipon ito sa inyong mga paa. Bakit ko ba kayo tinatakot ng ganito? Hindi para kaban, kundi para gisingin kayo. Dahil ang kidney disease ay isang traitor na sakit. Tahimik ito. Walang sakit sa balakang sa simula. Walang lagnat, pero dahan-dahan itong pinapatay ang inyong kidney hanggang sa umabot na sa punto na wala nang magagawa kundi ang kinatatakutan ng lahat, ang dialysis. Alam nating lahat ang ibig sabihin ng dialysis dito sa Pilipinas. Ito ay tinatawag nating sakit na ubos yaman. Isipin nyo, 3 beses sa isang linggo kayong pupunta sa center, tutusukin ng malalaking karayom at hihiga doon ng 4 na oras habang nililinis ng makina ang dugo nyo. Hindi lang ito masakit sa katawan, napakasakit nito sa bulsa. Ilang pamilya na ba ang kakilala nyo na naubos ang ipon, na ibenta ang lupa at nalubog sa utang dahil lang sa dialysis? Ayaw nating mangyari iyon sa inyo. Ayaw nating maging pabigat kayo sa inyong mga anak at apo. Gusto nating i-enjoy nyo ang inyong pensyon sa pamamasyal at masasarap na pagkain, hindi sa pambabayad sa ospital. Ang magandang balita ay nandito kayo ngayon, nanonood ng bidyong ito. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Kung mataas man ang inyong creatinine ngayon, pwede pa natin niyang pababain o kontrolin nang hindi umaasa sa mamahaling gamot. Ang sagot ay nasa inyong kusina at nasa inyong disiplina. Sa bidyong ito, ituturo ko ang 3 uri ng pagkain na akala nyo ay okay lang. Pero sila pala ang dahan-dahang sumisira sa inyong kidney araw-araw. Alamin natin kung ano ang mga dapat iwasan at ano ang mga dapat kainin para makaiwas sa dialysis machine. Kaya pakiusap, huwag niyong ililipat. Panoorin niyo ito hanggang dulo dahil ang mga susunod na impormasyon ay pwedeng magligtas hindi lang ng inyong buhay, kundi pati na rin ng kinabukasan ng inyong pamilya. Simulan na natin. Dumako na tayo sa pinakaunang kalaban ng inyong kidney.
Alam ko na ang sasabihin ko ngayon ay medyo masakit sa damdamin. Dahil ito ang mga pagkaing kinalakihan na nating lahat. Ito yung mga comfort food na madalas nating inihahanda tuwing agahan kasama ng mainit na sinangag at pritong itlog. Ang tinutukoy ko ay ang mga processed meats. Ito yung mga sikat na almusal gaya ng tocino, longganisa, hotdog, bacon, ham. At ang paboritong dilata ng bayan, ang luncheon meat o spam. Aminin natin, napakasarap gumising sa amoy ng pinipiritong longganisa o yung matamis na amoy ng tocino. At madalas, kapag tinatamad tayong magluto ng ulam, ang pinakamabilis na solusyon ay magbukas na lang ng dilata. Pero mga lolo at lola, kailangan nyong malaman ang mapait na katotohanan sa likod ng sarap na iyan. Ang mga pagkaing ito ay tinatawag na processed dahil hindi na sila sariwang karne. Dumaan na sila sa matinding proseso kung saan pinaliguan sila ng sangkatutak na kemikal, asin at preserbatibo para hindi sila mapanis agad at para maging kulay pula at kaakit-akit tignan. Ang pangunahing problema dito ay hindi lang ang sodium o asin na nagpapataas ng inyong blood pressure. May mas delikadong sangkap na nakatago sa mga processed meats na kung tawagin ay phosphorus additives at nitrates. Makinig kayo ng mabuti dahil ito ang hindi sinasabi sa inyo ng mga commercial. Kapag mahina na ang inyong kidney o mataas na ang inyong creatinine, nawawala na ng kakayahan ang kidney na ilabas ang sobrang phosphorus sa inyong ihi. Naiipon ito sa loob ng katawan. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng sobrang phosphorus sa katawan? Ito ay isang traitor. Ihigupin nito ang calcium mula sa inyong mga buto. Kaya mapapansin nyo, ang mga pasyenteng may sakit sa bato, nagiging marupok ang buto. Madaling sumakit ang likod at madaling mabalian kahit sa simpleng pagkadulas lang. Hindi lang yan. Ang sobrang phosphorus ay sumasama sa calcium at nagiging parang semento na dumidikit sa inyong mga ugat at puso. Ito ang nagpapatigas sa inyong mga ugat hanggang sa may stroke o atakihin sa puso ang pasyente. Isipin niyo ang senaryong ito sa tuwing kakain kayo ng isang pirasong hotdog o isang hiwa ng luncheon meat. Ihalintulan niyo ang inyong kidney sa isang sugat na sariwa. Ang pagkain ng mga processed meats ay parang pagkuha ng asin at direktang pagkuskus nito sa inyong sugat. Ang kidney natin ay parang filter o salaan. Kapag luma na ang salaan at barado na, tapos binuhusan niyo pa ng malapot, maalat at kemikal na likido, lalo lang itong masisira. At kapag tuluyan ng nasira ang salaan, wala na tayong ibang choice kundi gumamit ng artificial na salaan. At iyon na nga ang dialysis machine. Kaya pakiusap, kahit gaano kasarap ang long silog or tusilog, kailangan na nating mag-sacrifice. Huwag nating gawing dahilan ang minsan lang naman. Kung mataas na ang creatinine number nyo o kung may diabetes kayo, wala na tayong karapatang magsabi ng minsan. Ang kailangan na ay disiplina. Sa halip na processed meats, bakit hindi na lang tayo bumalik sa simple at natural? Pritong itlog, daing na isda na binabad sa suka at bawang, huwag lang masyadong maalat, o kaya ay simpleng tinolang manok na maraming luya at sayote. Mas fresh, mas ligtas at siguradong pasasalamatan kayo ng inyong kidney pagdating ng araw. Tandaan, ang sarap ay sandali lang sa bibig, pero ang hirap ng dialysis ay panghabambuhay na parusa. Magandang pakinggan niyan mga lolo at lola. Pero tanungin ko kayo ng tapat. Mahilig ba kayo sa instant noodles o instant mommy? Kapag tinatamad magluto, nagbubukas ba kayo ng dilatang sardinas o corned beef? O kaya naman, hindi nga kayo nag-aasin sa pagluluto, pero hindi naman kayo makakain ng walang patis toyo o bagoong sa tabi ng inyong plato.
Ito ang tinatawag nating hidden sodium o nakatagong asin. At ito ang tahimik na pumapatay sa inyong bato. Pag-usapan natin ang paboritong merienda ng bayan, ang instant noodles. Alam ko, madali itong lutuin, mainit sa tiyan, mura at malambot para sa mga ngipin ng senior. Pero alam nyo ba ang nakakatakot na katotohanan? Sa isang maliit na pakete ng seasoning powder o yung bitsin ng noodles, nandoon na ang halos buong limitasyon ng asin na pwede nyong kainin sa isang buong araw. Kahit sabihin nyo pang lasa manok or lasa baka ang nakasulat sa pakete, huwag kayong magpapaloko. Walang manok doon. Iyon ay purong asin, MSG at chemicals na ginaya lang ang lasa ng karne. Kapag ininom nyo ang sabaw ng instant noodles, para nyo na ring ininom ang isang basong tubig dagat. Ganong katindi ang asin noon. At ano ba ang eksaktong ginagawa ng sobrang asin sa ating katawan? Bakit ba ito bawal? Ipapaliwanag ko sa paraang madaling intindihin. Ang asin o sodium ay parang isang espongha o sponge. Ang trabaho nito ay humigop ng tubig. Kapag marami kayong asin sa katawan, pipigilan nito ang tubig na lumabas sa inyong ihi. Maiipon ng tubig sa inyong dugo. Kapag dumami ang tubig sa dugo, dadami ang volume nito. At kapag madami ang dugo na dumadaloy sa inyong mga ugat, tataas ang pressure. Ito ang dahilan kung bakit nag-high blood pressure kayo. Isipin nyo ang inyong kidney bilang isang napakapinong filter o salaan. Kapag normal ang pressure ng dugo, dahan-dahan lang ang daloy at nalilinis ito ng maayos, walang sira. Pero kapag high blood kayo dahil sa kakain ng maalat, para niyong binumbahan ng pressure washer ang inyong kidney. Dahil sa sobrang lakas ng pressure ng dugo, napupunit ang maliliit na filter ng kidney. Kaya nagkakaroon ng protina sa ihi, kaya nagiging mabula ang ihi nyo. Iyon ay dahil winasak na ng pressure ang salaan ng bato nyo. Kaya kasama sa mga dapat iwasan ay ang ating kulturang sausawan. Alam ko, hindi masarap kumain kapag walang sausaw. Pero isipin nyo ito, ang pritong isda o tuyo ay binuro na sa asin bago lutuin. Maalat na yon. Tapos isasawsaw pa natin sa toyo o patis. Ang tawag dyan ay double dead para sa kidney. Pati na rin ang paggamit ng pork cubes, beef cubes o magic sarap sa inyong mga sabaw. Puno po yan ng sodium. Isang cube lang, sapat na para pasakit ng kidney nyo. Ano ang solusyon? Kailangan ba nating kumain ng pagkain na walang lasa? Kailangan ba nating magtiis sa matabang na pagkain? Hindi naman po. Ang payo ko, ibalik natin ang natural na lasa. Sa halip na patis o asin, gumamit ng kalamansi o suka. Ang asim ay magaling na pampalasa na hindi nagpapataas ng blood pressure. Gumamit ng maraming bawang, sibuyas, luya, tanglad at paminta. Kapag nagluto kayo ng nilagang baboy, damihan nyo ng sibuyas at paminta at lagyan ng mais para tumamis ang sabaw ng kusa. Mas masarap na, mas mabango pa at higit sa lahat, hindi nito papatayin ang inyong kidney. Tandaan nyo ito mga lolo at lola. Ang kidney ay hindi nagrereklamo kapag nasasaktan. Tahimik lang iyan. Wala kayong mararamdamang sakit hanggang sa huli na ang lahat. Kaya tayo ang dapat maging maingat para sa Kanya. Huwag nating hintayin na ang tanging lasa na mas matitikman natin ay ang pait ng gamot. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga inumin. Akala nyo ba tubig lang ang katapat ng uhaw? May mga inumin na akala nyo ay healthy juice o tea, pero lason pala sa bato. Alamin sa ikatlong kalaban. Dumako na tayo sa ikatlo at huling kalaban na tatalakayin natin. Kung ang una ay ang taba at alat, ito naman ay ang asukal at ang mga kemikal na nagbibigay kulay sa inyong inumin. Alam ko, kapag mainit ang panahon,
O kapag katatapos lang nating kumain ng lechon o pritong baboy, ang sarap uminom ng napakalamig na soft drinks. Ang sabi pa nga ng matatanda, pantunaw daw ito, pampadighay. Pero mga lolo at lola, huwag kayong magagalit sa sasabihin ko. Ang soft drinks ay hindi pantunaw. Ito ay pangsira ng kidney. Maraming senior ang nag-aakala na ang asin lang ang bawal sa kidney. Ang sabi nila, "Dak, hindi naman ako maalat kumain. Bakit nasira ang kidney ko?" Ang sagot ay posibleng nasa iniinom nyo. Alam nyo ba na sa Pilipinas ang diabetes o mataas na asukal sa dugo ang number 1 na dahilan kung bakit nagda-dialysis ang mga tao? Mas mataas pa ito kaysa sa high blood. Ganito po ang nangyayari. Kapag uminom kayo ng soft drinks, iced tea, o kahit yung mga powdered juice na nabibili sa tindahan, para kayong kumain ng 10 kutsarang asukal sa isang upuan. Kapag sobrang daming asukal sa inyong dugo, lumalapot ito. Nagiging parang pulot o honey ang inyong dugo. Ngayon, isipin nyo ang inyong kidney. Ang kidney ay may maliliit na ugat na nagsisilbing filter. Kapag ang dugo nyo ay malapot at matamis, nahihirapan itong dumaan sa maliliit na ugat. Ang nangyayari, nasusugatan ang mga ugat, nagbabara at sa katagalan, namamatay ang kidney. At hindi lang asukal ang problema. Meron tayong tinatawag na dark colas. Ito yung mga soft drinks na kulay itim o dark brown. Bukod sa asukal, puno ito ng phosphoric acid. Tandaan nyo ang chemical na ito. Ang phosphoric acid ay ginagamit din panlinis ng kalawang sa bakal. Ganyang katapang iyon. Kapag pumasok ito sa katawan nyo, ito ang pangunahing sanhi ng kidney stones o bato sa bato. Nagbubuo ito ng mga kristal sa loob ng kidney nyo na napakasakit ilabas. At kapag barado na ng bato siyang kidney nyo, hindi na ito makakalinis ng dugo. At dyan na magsisimula ang impeksyon at tuluyang pagkasira. Huwag din kayong magpapaloko sa mga iced tea na powder. Sasabihin ng iba, "Doc, healthy ako. Nag-iced tea lang ako, hindi soft drinks." Tignan niyo po ang label. Ang iced tea na powder ay halos purong asukal lang din na nilagyan ng pampakulay. Wala pong totoong tsaa doon. Ang tunay na tsaa ay mapait at tinutubigan ng mainit. Pero kung iyan ay matamis at nasa sachet, sugar water lang po iyan. Kaya ano ang dapat inumin? Alam ko, gasgas na ang payong ito, pero ito lang ang totoo. Tubig? Tubig ang nag-iisang inumin na naglilinis ng kidney. Ang soft drinks, kape at juice ay nagpapatrabaho sa kidney. Ang tubig naman ay nagpapahinga at naglilinis sa kidney. Kung gusto nyo ng lasa, lagyan nyo ng pipino or lemon ang tubig nyo. Pero huwag nyong ipapalit ang soft drinks sa tubig. Isipin nyo ito tuwing bubuksan nyo ang takip ng soft drinks. Sulit ba ang 5 minutong sarap at tighay, kapalit ng habambuhay na pagtusok sa inyong braso para sa dialysis? Kayo po ang pipili. Pero bilang doktor nyo, nakikiusap ako, sanayin na natin ang andila natin sa tubig. Dahil kapag nasira ang kidney dahil sa diabetes at bato, wala nang balikan yun. Ngayong alam na natin ang 3 kalaban, ang processed meat, ang nakatagong asin at ang matamis na inumin, ano naman ang solusyon? May pag-asa pa bang bumaba ang creatinine ng natural? Sa huling bahagi, ibibigay ko ang simpleng routine na pwede niyong gawin sa bahay para hugasan ang inyong kidney. Mga lolo at lola, gusto kong tumingin kayo sa akin at makinig ng mabuti. Hindi pa huli ang lahat. Habang hindi pa kayo nakasalang sa dialysis machine, habang nakakalakad pa kayo at nakakaihi, may malaking pag-asa pa na maibalik ang sigla ng inyong bato. Ang katawan ng tao
ay magaling mag-repair ng sarili. Basta bibigyan natin ito ng tamang kagamitan. Ano ang mga kagamitan na yon? Ito ang inyong sagip kidney routine. Una at pinakamahalaga, ang tubig ay gamot. Isipin nyo ito. Kapag naghugas kayo ng pinggan na puno ng sebo at sarsa, malilinis ba ito kung pupunasan lang ng tissue? Hindi. Di ba? Kailangan nyo ng maraming tubig para banlawan ang dumi. Ganon din ang kidney nyo. Ang kidney, ang tagahugas ng dugo. Kung kulang kayo sa tubig, paano niya ilalabas ang lason? Maiipon lang ang dumi sa loob. Kaya simula ngayon, gawin yung bisyo ang pag-inom ng tubig. Ang tamang sukat ay kapag ang ihi nyo ay kulay light yellow o parang kulay ng dayami. Kapag dark yellow na, kulang na kayo. Pangalawa, kumain ng mga kidney-friendly na gulay. Hindi totoo na kapag may sakit sa bato, bawal na ang masarap. Ang kailangan nyo ay mga gulay na mababa sa potassium pero masustansya. Ang pinakamagaling dyan ay ang repolyo, cabbage, cauliflower, sibuyas, bawang at red bell pepper. Ang bawang at sibuyas ay natural na anti-inflammatory. Tumutulong ito na bawasan ang pamamaga ng kidney. Ang repolyo naman ay puno ng vitamins na hindi nagpapabigat sa bato. Igisa nyo ito ng walang masyadong asin, lagyan ng paminta at kalamansi. Solve na ang ulam. Pangatlo, mag-ingat sa mga herbal na walang pahintulot. Ito ang madalas magpahamak sa mga senior dahil gusto nating gumaling agad kung ano-anong dahon ang pinapakuluan at iniinom natin dahil sabi ng kapitbahay. Mag-ingat po, ang kidney nyo ay mahina na. May mga herbal na gamot na pwedeng makadagdag sa trabaho ng kidney sa halip na makatulong. Bago uminom ng kahit anong supplement, itanong muna sa doktor. At pang-apat, pagpawisan. Ang balat natin ay tinatawag na third kidney. Kapag pinawisan kayo, lumalabas din ng toxins sa balat. Kaya nababawasan ang trabaho ng kidney. Maglakad-lakad tuwing umaga, mag-stretching o mag-gardening, ang simpleng galaw ay laking tulong na. Ngayon, mga lolo at lola, ang hamon ko sa inyo ay simple lang. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang milagro. Nakukuha ito sa araw-araw na tamang desisyon. Sa tuwing pipili kayo ng kakainin, tanungin ang sarili, papakainin ko ba ang sakit ko o papakainin ko ang katawan ko? Gusto pa nating makita ang paglaki ng ating mga apo. Gusto pa nating marating ang maraming lugar. Huwag nating hayaang maubos ang oras natin sa loob ng dialysis center. Kung handa na kayong baguhin ang inyong lifestyle para makaiwas sa dialysis, gusto kong kunin ang inyong commitment ngayon mismo para malaman ko kung sino ang seryoso sa kanilang kalusugan. Mag-iwan ng comment sa ibaba. I-type nyo ang mga katagang sagip kidney. Uulitin ko 3 salita lang pero napakalaki ng ibig sabihin. Sagip kidney. Babasahin at pupusuan ko ang bawat comment nyo bilang tanda ng ating pagtutulungan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtitiwala. Tandaan, sa gintong edad, bawal magkasakit dahil marami pa tayong gagawin. Ingatan ang bato para habang buhay na panalo. Magandang araw po at pagpalain tayong lahat.